Magandang hapon, class. Magandang hapon po, Bini-Bini. Maaari ba magsitayo muna ang lahat para sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami na makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo magsiupo, pakipulot muna ng mga basura sa ilalim ng inyong upuan at pakiayos ng inyong mga upuan. Okay, maaari na magsiupo ang lahat. Kamusta kayo ngayong hapon? Mabuti lang po. Okay, so may lumiban ba sa ating klase ngayon? Wala po. Okay, mabuti naman. Pakibigyan ng palakpak ang ating mga sarili. Okay, so bago tayo magsimula, nais ko munang sabihin sa inyo ang mga alituntunin sa ating klase. Pakibasa. Makinig ng mabuti. Kanino makinig? Sa guro. At sa kaklase ninyo na sasagot dito sa harapan. Pangalawa. Itaas ang kamay kung nais sumagot. At pangatlo. Makilahok sa lahat ng gawain. Okay, so kinakailangan na sundin natin ang mga alituntunin ito upang tayo ay magkaroon ng masayang pagkaklase. Okay, so meron ako ditong 3 larawan at nais kong maobserbahan ninyo ang mga larawang ito. Okay, so sa unang larawan, ano ang ginagawa ng bata? Tumatakbo po. Paano kaya siya tumatakbo? Nang mabilis. Magaling. Okay, sa pangalawang larawan naman, ano naman ang inyong napansin na ginagawa ng bata? Kumakanta. Paano kumakanta ang bata? Nang malakas. Tama. At sa pangatlong larawan, ano naman kaya ang kaniyang ginagawa? Nagsusulat. Paano naman siya nagsusulat? Nang maayos. Magaling. Ayan. Pakibasa ang mga nakuha nating sagot dito sa pisara. Mabilis, malakas, at maayos. Okay, so base sa ating aktibidad, ano kaya ang napansin ninyo sa mga salitang mabilis, malakas, at maayos? Ito ay naglalarawan. Okay, tama. So, ito ay mga salitang kilos. Ano naman kaya ang tawag sa mga salitang nagsasabi kung paano ginagawa ang kilos? Pang-abay po. Okay, tama. Magaling. So, ano kaya ang tawag sa mga salitang, ano kaya ang tawag sa mga salitang nagsasabi kung paano ginagawa ang kilos? Okay, so, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa pang-abay. Okay. So, ang tatalakayin natin ngayong hapon ay tungkol sa pang-abay na. Pamaraan. Okay, so maaari bang pakibasa ng ibig sabihin ng pang-abay na pamaraan? Ito ay mga salitang nagsasabi kung paano ginawa ang kilos. Ito ay nagbibigay turing sa pandiwa. Sumasagot ito sa tanong na paano. Okay, tama. So, ang pang-abay na pamaraan ay nagbibigay turing sa pandiwa at sumasagot ito sa tanong na paano. So, tingnan natin ang halimbawa at pansinin ang mga salitang may salungguhit. So, una, tumakbo siya ng mabilis. Paano siya tumakbo? Nang mabilis. Sa pangalawa, Sumagot siya ng mahina. paano siya sumagot? Nang mahina. Okay, sa pangatlo,
Nagsulat siya ng maayos. Paano siya nagsulat? Ng maayos. Okay, so laging tandaan na kapag nagtatanong tayo ng paano sa isang kilos, ang sagot ay pang-abay na. Pamaraan. Okay. So ngayon, tingnan natin kung naunawaan ba ninyo ang ating tinatalakay ngayon. Piliin sa loob ng kahon ang angkop na pang-abay na pamaraan upang mabuo ng tama ang pangungusap. Isulat ito sa kalahati papel. So sa loob ng kahon na ito, dito ninyo hahanapin ang sagot. Naliwanag ba? Opo. Okay, pakisagutan na. Tapos na ba ang lahat? Teka lang po. Okay. So, magpalitan na ng inyong mga papel sa inyong mga katabi at iwawasto natin ang inyong mga sagot. Okay. So, sa number 1, naglakad ang bata ng, ano kaya ang sagot dito? Yes? Dahan-dahan. Tama. Sa pangalawa naman, pakibasa. Sumagot ang mag-aaral ng Paano sumagot ang mag-aaral? tahimik. Ng Mahusay. magaling. Okay, so sino ang nakakuha ng perfect score? Lahat ba? Opo. Magaling. Bigyan ng palakpak ang ating mga sarili. Okay. So, ngayon naman, kumuha kayo ng isang buong papel at sagutan din ito. Okay, pakipasa na ninyo yung mga papel dito sa harapan. Okay. So ngayon naman, bibigyan ko kayo ng isang takdang aralin na sasagutan ninyo sa inyong bahay. At bibigyan ninyo ito ulit sa akin sa sunod na pagkikita natin. Maliwanag ba? Opo. Okay. Pakibasa ng panuto ng inyong takdang aralin. Sa iyong kwaderno, bumuo ng 5 pangungusap na ginagamitan ng pang-abay na pamaraan. Salungguhitan ang pang-abay sa bawat pangungusap. Okay, maliwanag ba ang panuto, class? Opo. Okay, so sa takdang aralin, mayroon din kayong pamantayan. Kompletong pangungusap, may 10 puntos. At tamang paggamit ng pang-abay ay 10 puntos. Okay, pakikopya ito sa inyong kwaderno. Okay, tapos na ba? Tapos na po. Okay. So, ano nga ulit ang pang-abay na pamaraan? Ito. Anong ulit ang pang-abay na pamaraan, class? Ito po yung nagbibigay turing sa pandiwa. Tama. Ito ay nagbibigay turing sa pandiwa at sumasagot ito sa tanong na paano. Okay, so paano nga ito ginagamit? Ginagamit ito sa panglalarawan.
Magaling, mahusay. So, ang tamang paggamit ng pang-abay na pamaraan ay nagpapaganda ng ating mga pangungusap. Kaya huwag natin itong kalimutan gamitin kapag tayo ay nakikipag-usap o nagsusulat para mas malinaw ang ating nais ipahayag. Okay, so maraming salamat sa inyong kooperasyon, mga bata. Yun lamang sa araw na ito at mag-iingat kayong lahat. Paalam. Paalam na po, Binibini. Okay.